As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ito ang inyong himpilan, AWR 89.1 FM sa ating programang Rise and Reflect. Ako po ay talagang natutuwa na nandyan ka sa ganitong napakaagang oras ng umaga. At lagi ko pong sinasabi, ang sinabi ng ating Panginoon sa Lamentations chapter 3 verses 22 and 23 na dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Kaibigan, ang dahilan kung bakit tayo ay bumangon ngayon sapagkat patuloy na ipinadarama sa atin, ipinadadana sa atin ng ating Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig. Ibinibigay niya ang kanyang buhay, ipinahihiram niya ang buhay na atin pong taglay ngayon. At tayo ay narito pa rin sa ating palatuntunan upang pasimulan ang ating araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. Tayo ay nagpapatuloy sa aklat ng Genesis, chapter 31 tayo, verses 1 to 55, at mula po sa ang Bible Pinoy version, tayo ay muling babasa. Ngunit atin pong lalaktawan ang ilang bahagi sapagkat medyo mahaba po ang kabanatang ito. 31, verse 1. Nabalitaan ni Jacob na sinasabi ng mga anak ni Laban, "Kinuha na ni Jacob lahat ng pag-aari ng tatay natin. Lahat ng yaman niya galing kay tatay. Napansin din niya na iba na ang trato ni Laban sa kanya kumpara dati. Tapos sinabi ni Lord sa kanya, umuwi ka sa bayan ng tatay mo at ng mga kamag-anak mo, sasamahan kita." So nagpasabi si Jacob kina Rachel at Leah na puntahan siya sa bukid kung saan siya nag-aalaga ng mga hayop. Sabi niya sa kanila, "Napansin kong iba na ang trato ng tatay niyo sa akin. Dinagaya ng dati, pero hindi naman ako iniiwan ng Diyos ng tatay ko. Alam niyong binigay ko ang lahat ng lakas ko sa pagtatrabaho para sa tatay niyo. Kaso dinaya niya ako, 10 beses na niyang pinapalitan yung sweldo ko, pero hindi hinayaan ng Diyos na malamangan niya ako. Pag sinasabi ni Laban na ibabayad niya sa akin yung mga kambing na batik-batik, ang kulay, ang nangyayari, lahat ng pinapanganak na kambing may batik-batik.
Pag sinabi naman niyang yung mga kambing na stripes ang pambayad niya, lahat ng baby na kambing, pinapanganak na may stripes. Kinuha ng Diyos ang mga alagang hayop ng tatay niyo at binigay yon sa akin. Nung time na nagbibreed yung mga hayop, na naginip ako, yung mga lalaking kambing daw, puro may mga stripes, spots at batik-batik. Tapos doon sa panaginip ko, tinawag ako ng anghel ng Diyos. Sabi niya, Jacob. Sumagot ako, ano po yun? Sabi ng angel, tingnan mo, lahat ng lalaking kambing ngayon, puro may mga stripes, spots at batik-batik. Nangyayari ito ngayon kasi nakita ko ang ginagawa ni Laban sa iyo. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel, kung saan mo dinedicate at binuhusan ng olive oil yung isang bato para maging marker nung nangyari. At nangako ka sa akin doon. Ngayon, mag-ready ka at umuwi ka na sa lugar kung saan ka ipinanganak. Sinagot siya ni na Rachel at Leah, wala na kaming mamanahin kay tatay. Parang taga-ibang lugar ang trato niya sa amin. Binenta niya kami. Tapos ngayon, nagastos na niya lahat ng perang binayad para sa amin. Lahat ng kayamanan na kinuha ng Diyos kay tatay, sa amin yon at sa mga anak namin. So ngayon, gawin mo ang sinabi ng Diyos sa iyo. Nagready na si Jacob at sinakay niya sa camel ang mga anak at mga asawa niya. Dinala niya lahat ng mga alaga niyang hayop at lahat ng yaman na naipon niya sa Mesopotamia at pumunta siya sa Kanaan, sa lugar ng tatay niyang si Isaac. Umalis noon si Laban para gupitan ang mga tupa niya at habang wala siya, ninakaw ni Rachel ang mga Diyos-Diyosan niya. Naisahan ni Jacob si Laban na isang Aramean kasi hindi niya pinaalam na aalis na siya. Tumakas siya, dala ang lahat ng pag-aari niya. Tumawid siya sa ilog ng Euphrates at pumunta sa mabundok na bayan ng Gilead. After 3 days, may nagsabi kay Laban na umalis na si Jacob. So nagsama siya ng mga kamag-anak niya at sinundan nila si Jacob for 7 days. Naabutan nila si Jacob sa mabundok na bayan ng Gilead. Pero nung gabing yon, kinausap ng Diyos si Laban sa panaginip. Sabi niya, mag-ingat ka sa sasabihin mo kay Jacob. Huwag mo siyang pagbabantaan. Nagtayo si Jacob ng kampo niya sa bundok. Si Laban naman, yung mga kamag-anak niya, nagkampo sa mabundok na bayan ng Gilead. Sabi ni Laban kay Jacob, bakit mo ginawa ito? Bakit mo ako niluko? Tinangay mo yung mga anak ko na parang mga bihag sila sa gera. Bakit mo ako tinakasan? Niloko mo ako. Hindi mo sinabi na aalis ka. E di sana nagpadispedida ako. May kantahan pa. Tapos may tutugtog ng tamburin at lyre. Hindi mo man lang ako pinahalik sa mga anak at apo ko para magpaalam sa kanila? Grabe ka. Hindi ka nag-iisip. Kayang-kaya kitang gawa ng masama. Pero kagabi, kinausap ako ng Diyos ng tatay mo. Sabi niya, mag-ingat ka sa sasabihin mo kay Jacob. Huwag mo siyang pagbabantaan. Okay, alam kong umalis ka kasi gusto mo na talagang umuwi sa bahay ng tatay mo. Pero bakit mo ninakaw yung mga Diyos ko? Sumagot si Jacob, natakot ako. Baka kasi puwersahan niyong kunin sa akin yung mga anak niyo. Pero sige, kung kanino niyo makita yung mga Diyos niyo, dapat siyang mamatay. Witness ang mga kamag-anak natin. Ituro niyo kung alin dyan ang iyo, tapos kunin niyo. Hindi alam ni Jacob na kinuha ni Rachel yung mga Diyos-Diyosan ni Laban. So pumasok si Laban sa tent ni Jacob para hanapin ang mga yon. Sunod naman sa tent si Leah, tapos sa tent ng 2 katulong. Pero hindi niya nakita yung mga Diyos-Diyosan niya. Tapos pumasok siya sa tent ni Rachel. Kaso natago na ni Rachel yung mga Diyos-Diyosan sa pansapin sa likod ng camel at tinupuan niya yon. Naghanap si Laban sa buong tent pero hindi niya yon nakita. Nagalit na si Jacob at tinaasan niya ng boses si Laban. Ano bang mali ko? May kasalanan ba ako? Kaya gustong gusto mo akong hulihin? Nahalongkat niyo na lahat ng gamit ko. May nakita ba kayong inyo diyan? Kung meron, ilabas niyo dito sa harap ng mga kamag-anak natin na kasama niyo at kasama ko. Tapos sila na ang magsabi kung sino sa atin ang tama. 20 years akong nasa poder nyo. Nagtrabaho ako ng 14 years para sa 2 mong anak na babae. 6 years para sa mga alaga mong hayop. Pero grabe, 10 beses nyong binago-bago yung sweldo ko. Kung hindi po ako sinamahan ng Diyos na mga ninuno ko, ang Diyos ni Abraham at ang sinasamba ni Isaac, siguradong pinaalis nyo na lang ako na walang dala. Pero nakita ng Diyos yung paghihirap at pagtatrabaho ko at kagabi nga, pinagsabihan na niya ako. Ang pinakamahusay sa mga plano. Kaibigan, nagkaroon ka na ba ng karanasan na ang iyong plano ay biglang nabago dahil sa biglang hindi inaasahang pangyayari?
Siguro may plano ka ng mga activities at pupuntahan sa loob ng isang taon o may mga nakahanay ka ng gagawin, pero kailangan mong gumawa uli ng panibago dahil may mga nangyaring hindi naman inaasahan na kasama doon. Nang tumakas si Jacob mula sa tahanang kanyang nilakhan, patungo sa lugar nila Laban para takasan ang galit ng kanyang kapatid na si Esau, iniisip niyang magpapalipas lamang siya ng ilang buwan o sa loob lang ng ilang araw sang-ayon sa Genesis 27:44. Ang ilang araw na yon ay naging 20 taon. Sinasabi sa Genesis 31 kung paano at bakit sa wakas ay nagdesisyong umalis si Jacob sa lugar ng kanyang biyanan para bumalik sa kanyang nilakhang tahanan. Ang mga kamag-anak ng kanyang asawa at ni Jacob mismo ay walang tiwala sa isa't isa. Inakusahan ng mga anak na lalaki ni Laban si Jacob ng pagnanakaw sa kanilang ama. Niloko ni Laban si Jacob sa pamamagitan ng pagbabago-bago ng kanyang sweldo ng 10 beses. Nilinlang ni Jacob si Laban sa hindi pagsasabi sa kanya na siya ay aalis na o sila ay tumakas. At ninakaw ni Rachel ang Diyos-Diyosan sa bahay ng kanyang amang si Laban. Malinaw na hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa Panginoon lamang. Kaya nagdala pa siya ng mga Diyos-Diyosan. Mahirap ding hindi pansinin ang pagiging hindi totoo ng mga tinatawag na Diyos na ito. Naligtas lamang ang mga ito sa pamamagitan ng pagtatago ni Rachel sa mga Diyos-Diyosang yon sa ilalim ng kanyang upuan, samantala si Jacob ay lumalago sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Binigyan niya ng credit ang Diyos sa nadagdag sa kanyang kayamanan sang-ayon sa talatang 5 at 9. Sa talatang 5, sinabi niya sa kanila, "Napansin ko na nag-iiba na ang pakikitungo ng inyong ama sa akin tulad ng dati. Pero hindi ako pababayaan ng Diyos ng aking ama." Nandoon ang pagtitiwala. Sa talatang 8, nang sinabi nga ni Laban na ang batik-batik na mga kambing ang siyang bayad ko, panay din batik-batik ang anak ng mga kambing. Kinuha ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin. Kinilala niya na ang may gawa ng lahat na mga mahimalang pagbabago ng balat o balahibo ng mga hayop na yon ay dahil sa Diyos. Sinunod niya ang utos ng Diyos na bumalik sa kanyang sariling bayan. At higit sa lahat, tapat ang Diyos kay Jacob. Hindi pinahintulutan ng Diyos na magtagumpay ang pagtatangka ni Laban na dayain siyang muli. Nang habulin ni Laban si Jacob upang ibalik siya, binalaan siya ng Diyos na huwag saktan o pagbabantaan si Jacob. Sa wakas, pinahintulutan niya sina Laban at Jacob na magkasundo sa isa't isa. Nagkaroon sila ng sumpaan, ng covenant. Sa buong panahon, tinatrato ni Laban si Jacob bilang isang alipin. Nagtapos tayo sa pakikipagtipan ni Laban kay Jacob bilang kapantay sa talatang 44 hanggang 55. At sa talatang 53, ganito ang nakasulat, "Nakipagkasundo rin si Jacob kay Laban sa pangalan ng Diyos na iginagalang ang ama niyang si Isaac. Naghandog si Jacob ng hayop doon sa bundok at tinawag niya ang mga kamag-anak niya para kumain. Kinagabihan, doon sila natulog sa bundok." Talatang 55, "Kinabukasan, maaga pa ay hinagka ni Laban at binasbasan ang mga anak at apo niya at umalis siya na pauwi." Napakagandang pagtatapos ng kwento. Alam ng Panginoon, kaibigan, na ang iniisip ng tao ay pawang walang kabuluhan. Yan ay sa mga awit 94 verse 11. Kaya makakaasa tayo sa katotohanang kasama natin ang Diyos. At kahit gaano paman baguhin ang mga pangyayari, ang ating buhay, ang ating mga panukala, ang ating mga plano, ang Diyos ay magiging tapat sa Kanyang pangako. Dadalhin tayo sa langit na bayan kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Kung ating isasubmit ang ating mga
buhay sa Kanya. Kaibigan, naging masalimuot ang buhay ni Jacob. Paano mo na-appreciate ang pamamaraan ng Diyos na sa kabila ng mga kaguluhang iyon, sa huli, ay nagkaroon ng pagkakasundo? Paano mo nakita ang Diyos na gumagawa sa iyong buhay? Paano Kanya tinulungan na lumago ang iyong pananampalataya sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok? Para sa iyong insights and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa atin pong Facebook page at YouTube channel, dyan po sa ating comment section, pwede nyo pong isulat ang inyo pong insight and reflection. At para sa atin pong masayang pakikinig ngayong umaga, pakinggan natin ang isang napakagandang awiting inawit ni Precious si Kaina Bawaan, may pamagat, Clean. Pakinggan natin ang makalangit na awiting ito. I see shattered, you see whole. I see broken, you see beautiful. And you're helping me to believe. Restoring me piece by piece. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. What was dead now lives again. Heart's beating inside my chest. Oh, I'm coming alive with joy and destiny. 'Cause you're restoring me piece by piece. There's nothing to that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. Sacrifice, your blood flowed red and made me white. My dirty rags are purified. I am clean. Wash in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red and made me white. My dirty rags are purified. I am clean. I am clean.
washed me clean. I see shattered, but you see whole. I see broken, but you see beautiful. Maraming salamat, Precious, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inawit ngayong umaga. Kaibigan, sa Panginoon, tayo ay nalilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bahaging ito, tayo po ay dadako sa ating panalangin at nais kong makasama ka sa ating pananalangin. Ama naming Diyos, Ikaw ay Diyos na nagmamay-ari ng aming mga buhay. Alam mo ang kawalang kabuluhan ng aming mga plano bilang tao. Pinipili naming magtiwala sa iyo ngayon, dakilang Diyos, sa iyong mga pangako para sa aming buhay. Isinusuko namin ang aming mga plano sa iyo at magtitiwala sa inyong karunungan, sapagkat ikaw ang nakaaalam ng aming bukas. Tulad ni David, panghahawakan namin, Panginoon, ang inyong salita sa mga awit kabanatang 74, talatang 22. Ang Panginoon ay naging aking kuta at ang aking Diyos ang bato na aking pinangangalagaan. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, sa inyo pong harapan ngayong umaga, nakikita niyo po ang inyong mga anak na nakikinig, sumusubaybay. Ang kanila pong mga dalangin, kahilingan na kanila pong pinadala sa comment section. Akin pong ipinapakiusap, sa Panginoon, na sa inyo pong kaparaanan, kapanahunan, at nakikitang makabubuti sa aming mga kaibigan, tugunin niyo po sang-ayon sa inyong kalooban ang mga kahilingang ito. Tulungan niyo rin po ang aming mga kaibigang nagpadala ng mga panalangin at kahilingan na hanapin at kilalanin ang inyo pong kalooban para po sa kanilang mga kagustuhan. Maraming salamat na kayo po ang Diyos na pinakamarunong sa lahat at inyo pong tutugunin ang mga panalangin ito in your time. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagtutok dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At ako po ay nagagalak na nandyan pa rin kayo. At nais ko pong ipagkaloob sa inyo ang isang napakagandang Bible Study Guide, ang Explore. Ito po ay mayroong 24 lesson na available sa Tagalog at English. Mamimili po kayo, isulat nyo po dyan sa ating comment section ang gusto nyong lengguwahe ng aralin na ipapadala sa inyo. Ang kailangan lang po natin ay ang inyong kumpletong pangalan at address kasama ng contact numbers para po sa mas mabilis na pagpapadala ng mga araling ito. Ganon din po sa atin pong mga nakasubaybay sa radyo, ang atin pong mga contact numbers kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong kompletong pangalan at address para po sa free Bible Study Guide ay ang 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong pakikinig. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Narcaranza, nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayo makinig sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin.
As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every